Ang bawat karayom na tumusok sa tila ay bawas sa buhay ko. Pero sa harap ng maraming tao, ang disenyo ko, ang luha ko ay inangkin ng ibang babae habang nakangiti ang asawa ko. Nasa loob ako ng isang magarbo at mainit na ballroom sa Manila. Sa paligid ang mga ilaw ay nagniningning tumatama sa mga mamahaling chandelier na parang mga bituin. Pero para sa akin, ang bawat kislap ay parang isang sampal. Sa gitna ng entablado, suot ni Selena ang masterpiece collection ng Valmore's House of Fashion. Ang bawat berda sa laylayan ng suot niya, ang bawat disenyo ng sampaguita na nakapulupot sa bewang, ako ang gumawa niyan. 6 na buwan kong ibinuhos ang paningin ko sa ilalim ng maliwanag na ilawan sa Batangas, habang ang mga daliri ko ay sugatan sa tusok ng karayom. This is the vision of our creative director Selena, pagpapakilala ni Raul sa mikropono. Ang boses niya ay malambing puno ng pagmamalaki. Inakbayan niya si Selena sa harap ng mga elitistang panauhin. Maribel, magtago ka ron sa gilid, wag kang papansin. Bilin sa akin ni Raul kanina bago kami pumasok. Hindi bagay ang hitsura mo sa mga kliyente natin. Kahit ang suot ko ang pinakamagandang terno na kaya kong ibigay sa sarili ko, ay mukhang basahan sa paningin ng mga taong ito. Ramdam ko ang bigat ng tingin ni Doña Pilar sa malayo. Ang kanyang mga mata ay parang kutsilyong humahawi sa dignidad ko. Hindi ko na napigilan. Naglakad ako palapit sa backstage sa lugar kung saan inilalagay ang mga sketchbook na ginamit namin. Doon nakita ko ang aking sariling notebook. Ang notebook na kinalalagyan ng mga orihinal na guhit ko na hawak-hawak ni Selena. May mga marka ito ng red pen, mga pagbabagong hindi ko naman inaprubahan. Maribel, lumingon si Selena nang makita niya ako. Hindi siya nagulat. Sa halip umisi siya. Isang nising puno ng panunukso. Bakit ka nandito? Sabi ni Raul. Manatili ka raw sa labas. Disenyo ko yan, Selena. Mahina pero mariin kong sabi. Alam mong akin yan? Anong akin? Lumapit si Raul mula sa likod ni Selena. Ang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging masaya patungo sa pagiging galit. Maribel, huwag kang mag-eskandalo rito. Utang na loob, isipin mo naman ang pangalan namin. Pangalan niyo o? Pangalan niyo sa ibabaw ng pawis ko. Tanong ko habang nanginginig ang boses. Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang matalim na hapdi sa pisingi ko. Isang malakas na sampal mula kay Doña Pilar. Ang ingay ng pagtama ng kamay niya sa muka ko ay parang bumasag sa katahimikan ng backstage. Wala kang kwenta, sigaw ng matanda, habang natitinginan ng ilang staff. Isa ka lang hamak na mananahi. Ang Valmores ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon para kumain ng maayos. Huwag kang feelingera. Lumayas ka rito bago kita ipakahiya sa lahat ng mga bisita. Tumingin ako kay Raul. Inaasahan ko ang pagdepensa niya, ang pagyakap niya, ang pagbulong niya na ayos lang. Pero ang ginawa niya, tinalikuran niya ako at inalalayan si Selena pabalik sa entablado para sa susunod na round ng fashion show. Naiwan akong nakatayo, ang pisingi ay nagnanaknak sa hapdi at ang puso ko ay unti-unting namamatay. Sa gitna ng aking kalangkutan isang matandang madre, si Sister Maria ang lumapit sa akin mula sa sulok ng pintuan. May iniabot siyang isang lumang sobre na punit-punit na ang gilid. Matagal ko na itong gustong ibigay siyo, Maribel, bulong niya. Naitago ito ng nanay mo bago siya pumanaw. Itinatago ng mga Valmores ang katotohanan. Oras na para ikaw ang makakaalam. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay hindi lang mga pattern ng berda. May isang dokumento ito na may pirma ng lolo ni Raul.
Isang dokumentong magbabago sa lahat ng alam ko. Ang bawat pahina ng dokumentong hawak ko ay parang yulong dumidiin sa palad ko. Habang nagkakagulo sa entablado ang mga palakpak para sa disenyo ni Selena, ako naman ay nasa loob ng madilim na silid ng backstage, pinabasa ang nakaraan na matagal nang ibinaon ng pamilyang Valmores. Hindi lang ito simpleng kasunduan sa negosyo. Ang dokumentong ito, isang kontratang nilagdaan 30 taon na ang nakararaan ay patunay na ang lupang kinatatayuan ng Seungteo at ang orihinal na karapatan sa mga pattern ng Burdang Lumban ay pagmamay-ari ng pamilya ng nanay ko. Ninakaw nila ang lahat. Ginawa nilang utusan ang anak ng tunay na may-ari. Maribel, ano bang ginagawa mo riyan? Boses ni Raul. Mabilis kong itinago ang dokumento sa loob ng aking bag. Padlabas ko, nakita ko siyang nakatayo, nakahalukip-kip at hindi maitago ang inis sa kanyang mukha. Wala na ang malambing na Raul na pinakasalan ko 2 dekada na ang nakalilipas. Ang nakikita ko na lang ay ang lalaking natatakot na mabuko ang kanyang pandaraya. Umuwi ka na? Utos niya sabay abot ng isang makapal na sobre ng pera. Heto, pambayad sa taxi. Huwag ka nang magpakita sa party na ito. Nakakahiya ka. Tiningnan ko ang sobre. Pera. Yun lang ba ang tingin niya sa akin pambayad para manahimik? Raul, tawag ko ang boses ko ay kalmado mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. 6 na buwan akong nagtrabaho para sa koleksyong iyon. Ilang gabi akong hindi natulog para pagandahin ang bawat tusok ng sinulid. Hindi pera ang kapalit niyon. Tumawa si Selena na nasa likuran ni Raul. Maribel, darling, talent is what counts, not just labor. You're a great sewer, I'll give you that. But a designer, you don't have the brand. You don't have the name. Huminga ako ng malalim. Ang sakit ng sampal ni Doña Pilar ay nararamdaman ko pa rin, pero ang apoy sa dibdib ko ay mas matindi. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Raul. Tama ka, Raul. Wala akong pangalan sa Valmos House of Fashion, sabi ko habang pinipigilan ang nanginginig kong mga kamay. Pero sa bawat damit na suot ni Selena ngayon, may tatak ako. Isang maliit na marka na ako lang ang nakakaalam. At kung gusto mong ipakita sa lahat kung gaano kagaling ang creative director mo, sige. Ipagpatuloy niyo ang palabas. Tumalikod ako at naglakad palabas ng ballroom. Hindi ako lumingon. Hindi ako umiyak. Sa bawat hakbang ko palabas ng gusaling, iyon nararamdaman ko ang pagkaputol ng mga tanikalang nakakabit sa akin sa pamilyang ito. Pagdating ko sa parking lot, sinalubong ako ng lamig ng gabi. Pagbukas ko ng pinto ng lumang sasakyan, doon na bumuhos ang lahat ng luha ko. Pero hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng galit na naging desisyon. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Aling Nena, ang pinakamatandang mananahi sa aming barangay, na tinanggal ni Doña Pilar noong nakaraang buwan dahil daw sa matanda na. Aling Nena, gising ka pa ba? Tanong ko. Maribel? Bakit? Anong nangyari? Simulan na natin ang plano. Hindi lang natin babawiin ang disenyo. Babawiin natin ang lahat. Binaba ko ang telepono at tumingin sa refleksyon ko sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Maribel na laging nagmamakaawa ng atensyon ni Raul. Ang babaeng nasa salamin ay may titig na handang sumunog sa lahat ng kasinungalingan ng mga Valmos. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko ang mga gamit ko na nakalabas na sa gate. Inilabas sila ng mga tauhan ni Doña Pilar. Utos ni Senyora, wala na raw silbi ang gamit mo sa loob, sabi ng guard. Tiningnan ko ang mga kahon. Doon sa ibabaw ng aking lumang makina, nakapatong ang lahat ng alaala ko.
Hindi ako nagalit. Kinuha ko ang makina, isinakay sa aking sasakyan, at tuluyang iniwan ang mansyon na sa loob ng 20 taon ay tinawag kong tahanan. Ngayon, wala na akong bahay, wala na akong asawa. Pero sa loob ng bag ko, dala ko ang katotohanan na magpapabagsak sa kanila. Ang gabi ay balot ng dilim habang binabaybay ko ang daan pabalik sa Lumban. Ang bawat kurbada ng kalsada ay tila tumatawag sa aking pagbabalik sa pinagmulan. Sa passenger seat, naroon ang makina ko at ang bag na naglalaman ng mga dokumentong magiging sandata ko. Pagdating ko sa ancestral house ng pamilya ko, ang bahay na halos mabulok na dahil sa kapabayaan ni Doña Pilar, ramdam ko ang lungkot. Dito lumaki ang nanay ko. Dito siya nagburda ng mga obra na ninakaw ng mga Valmores. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay parang yakap ng nakaraan. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, kinuha ko ang lumang baul runggo sa ilalim ng kama. Dito inilagay ni Sister Maria ang iba pang mga gamit na naiwan ni nanay. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga kupas na tela, may isang maliit na diary na nakabalot sa telang seda. Binuksan ko ito. Ang sulat kamay ni nanay ay malinaw papuno ng pait. Ipinamigay ko ang disenyo ng sampaguita lace dahil kailangan ko ng pera para sa operasyon ni Maribel. Hindi ko akalaing gagamitin ito ni Pilar para gawin ang kanyang empire. Sabi niya, ituturing niya akong katuwang. Ang totoo, ginawa niya akong anino. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa diary. Hindi lang pala pagnanakaw ng disenyo ang ginawa nila. Ginamit nila ang desperasyon ng nanay ko para kontrolin ang buhay namin. Ang utang na loob na laging ibinabato sa akin ni Doña Pilar na ako raw ay pinakain nila at binigyan ng trabaho ay isang kasinungalingan. Utang na loob, sila ang dapat magbayad sa amin. Kinabukasan, maagang dumating si Aling Nena at ang iba pa naming kasamahang mananahi na mga biktima rin ng sistemang Valmores. Maribel, sigurado ka ba rito? Tanong ni Aling Nena habang nakatingin sa mga pattern na inilatag ko sa mesa. Baka balikan tayo ni Doña Pilar. Kilala mo siya? May hawak siyang mga opisyal sa barangay. Aling Nena, sagot ko habang humahawak ng karayom. Sa loob ng 20 taon natakot ako. Pero nung tinapon nila ang gamit ko sa kalsada, nawala na ang takot ko. Wala na akong mawawala. At kayo, gusto nyo bang hanggang pagtanda nyo magtago na lang kayo sa dilim habang sila ang kumikita sa talento nyo? Natahimik sila. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Ang mga kamay nila ay magaspang puno ng sugat. Mga kamay na nagluwal ng yaman ng mga Valmores. Hindi natin sila kakalabanin sa sigawan, patuloy ko. Kakalabanin natin sila sa kalidad. Gagawin natin ang mga disenyo na mas maganda, mas detalyado, at mas totoo. Ipakikita natin sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng sining na ito. Sa sumunod na mga araw, naging war room ang aming bahay. Hindi kami huminto. Gamit ang mga lumang pattern ni nanay na hindi pa nakikita madla sinimula naming gumawa ng isang koleksyon na magpapatunay na ang Valmore's House of Fashion ay isang hollow shell. Habang nabuburda ako, naisip ko si Raul. Siguro ngayon abala siya sa pagpapakitang gilas sa mga kliyente, habang si Selena ay nagkukunwaring siya ang henyo. Hindi nila alam ang bawat disenyo na inilalabas nila ngayon ay may trap na ako ang naglagay. Sa bawat damit na ninakaw ni Selena, may isang maliit na bahagi ng burda na sinadya kong ilagay ng bahagyang mali. Isang signature flaw na ako lang ang nakakaalam. Sa susunod na makita ko ang mga damit na yon sa mga magasin o sa mga party, madali ko silang mapapatunay ang peke. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga thread, may narinig akong kumalampag sa gate. Ang sasakyan ni Raul. Bumaba siya mukhang pagod at iritado. Maribel, umuwi ka na.
Huwag mo nang pahabain ang gulo, sabi niya, kahit hindi man lang siya pumasok sa loob. Tiningnan ko siya mula sa bintana. Umuwi saan, Raul? Sa bahay na hindi ko pagmamay-ari? O sa mansyon kung saan tinuring niyo akong alipin? Maribel, nagkakamali ka. Lahat ng ginawa ko para sa pamilya natin. Para sa pamilya natin, tumawa ako ng mapait. Raul, ang pamilya natin ay binuo ko, habang ikaw winasak mo para sa isang babaeng, hindi naman alam kung paano humawak ng karayom. Tumalikod siya at sumakay sa sasakyan. Bago siya umalis, sumigaw siya. Magsisi ka sa ginagawa mo? Pinanood ko siyang lumayo, wala na ang kaba. Ang nararamdaman ko na lang ay determinasyon. Ang laro ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng karayom na manunungkit sa kanilang pagkatao. Ang mga susunod na linggo ay naging pagsubok ng tiyaga. Hindi lang namin kailangan magburda. Kailangan maghanap ng paraan para mailabas ang aming koleksyon nang hindi napapansin ng mga tauhan ni Doña Pilar. Ang Lumban ay maliit na bayan at ang bawat balita ay parang apoy na mabilis kumalat. Maribel, may balita, bungad mi Aling Nena isang umaga habang hinihingal na pumasok sa aming maliit na workshop. Hawak niya ang isang kopya ng sikat na lifestyle magazine. Sa cover, nakangiti si Selena, suot ang isa sa mga disenyo na ninakaw mula sa amin, at sa headline, The Renaissance of Filipino Embroidery, The Selena Valmores Vision. Kinuha ko ang magazine. Ang sampagita, lace na berda sa gown ni Selena ay ang eksaktong disenyo na ginawa ko nung nakaraang taon para sa isang espesyal na kliyente. Pero ang mas masakit, may nakasulat sa caption. Designed by Selena Valmores, inspired by her deep roots in Batangas artistry. Roots, sarkastikong sabi ko. Wala siyang ugat sa berda. Ang tanging alam lang niyang gawin ay ang mag-utos. Ano ang gagawin natin? Tanong ng isa sa aming mga kasamahan. Lalong sumisikat ang Valmores, baka hindi na tayo mapansin kapag inilabas natin ang sarili nating brand. Ngumiti ako. Hayaan niyo silang umakyat sa tuktok. Mas masakit ang pagbagsak kapag mataas ang kinatatayuan. Sa gabing iyon, nagtungo ako sa simbahan ng Lumban. Ito ang lugar kung saan madalas magmisa ang pamilya Valmores tuwing linggo. Doon ko natagpuan si Sister Maria. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, ibinigay niya sa akin ang huling piraso ng puzzle, isang lumang ledger libro ng talaan, na naglalaman ng listahan ng lahat ng perang ipinadala ni nanay sa pamilyang Valmores noong nagsisimula pa lang ang Seung Teu. Maribel, ito ang pruweba na hindi silang nagtayo ng Seung, mahinang sabi ni Sister Maria. Ang nanay mo ang nagbayad ng upa ng kuryente at ng sweldo ng mga manggagawa sa loob ng 10 taon. Niloko nila ang buong barangay para maniwala na sila ang benefactor. Sa bawat pahina ng ledger, nakita ko ang mga pangalan ng mga manggagawa na nakatanggap ng sweldo mula sa sarili kong nanay. Karamihan sa kanila ay narito pa rin sa Lumban, matatanda na nakalimutan na ng mundo. Isang ideya ang nabuo sa isip ko. Hindi ko kailangan ng abogado para sa ngayon. Kailangan ko ng mga saksi. Kinabukasan, pinuntahan ko isa-isa ang mga dating manggagawa. Hindi madali. Marami sa kanila ang natatakot pa rin kay Doña Pilar dahil ang mga anak nila ay nagtatrabaho sa suong nito. Pero nang ipakita ko ang ledger, nang ipakita ko ang mga pangalan nila na nakasulat sa sariling kamay ng nanay ko, unti-unting lumambot ang kanilang mga puso. Tama na ang pagtatago, sabi ko sa kanila habang nakaupo kami sa isang maliit na sari-sari store. Gusto niyo bang mamatay na dala ang sikretong ito o gusto niyo bang mabawi natin ang dignidad na ninakaw nila sa atin? Habang abala ako sa pagbuo ng alyansa, hindi ko napansin may nagmamanman sa akin. Isang itim na sasakyan ang laging nakaparada sa tapat ng aming workshop. Alam ko kung kanino yon, tauhan ni Raul.
Isang hapon habang pauwi ako, hinarang ako ng sasakyan. Bumaba ang isa sa mga bodyguard ni Doña Pilar. Maribel, pinapatawag ka ni Senyora, malamig niyang sabi. Sabihin mo sa kanya wala na akong utang na loob sa kanya, matapang kong sagot. Hindi ito pakiusap. Bago pa ako makatakbo, hinila nila ako papasok sa sasakyan. Ang mundo ko ay biglang lumiit sa loob ng madilim at mabahong sasakyan. Alam ko na ang pupuntahan namin, ang mansyon ng mga Valmores. Ang lugar na akala ko ay nakalaya na ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Maribel na sumusunod. Pagpasok ko sa sala, nakaupo si Doña Pilar sa kanyang trono, humihitit ng sigarilyo. Sa tabi niya nakaupo si Raul, mukhang hindi mapakali. So, simula ni Doña Pilar, ang boses ay parang laso na humihigpit sa leeg ko. Balita ko nambubulababog ka ng mga dating empleyado ko Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Hindi sila empleyado mo, Pilar. Sila ang mga taong ninakawan mo ng karapatan. Tumayo ang matanda, ang kanyang muka ay nadnyangalit sa galit. Wala kang laban sa akin, Maribel. Sa isang tawag ko lang ang maliit na bahay na tinutuluyan mo ay pwedeng ipasara. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hindi ako natakot. Sa halip numiti ako. Isang ngiti na nagpatigil sa paghinga ni Raul. Subukan mo, sagot ko. Dahil ang bawat hakbang mo laban sa akin ay isa pang butas sa hukay na hinuhukay mo para sa sarili mo. Pagtalikod ko sa mansyon ng mga Valmores, ramdam ko ang panginginig ng aking mga binti. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ang pagtayo sa harap ni Doña Pilar ng hindi yumuyukod ay isang tagumpay na hindi ko kailanman naisip na makakaamtan. Pero alam ko ito na ang hudyat ng giyera. Pagdating ko sa aming workshop, sinalubong ako ng pag-aalala ni Aling Nena. Maribel, nabalita namin ang mangyari. Pinuntahan ka raw ng mga tauhan ni Pilar? Tanong niya habang hawak ang aking mga braso. Ayos lang ako, Aling Nena, sagot ko habang humihinga ng malalim. Pero hindi na tayo pwedeng maghintay. Kailangan na nating ilabas ang totoo bago sila gumawa ng mas masahol pa. Sa loob ng sumunod na 2 araw, naging abala kami sa paghahanda ng isang secret exhibition. Hindi ito sa Manila, kundi dito mismo sa Lumban. Inimbitahan namin ang mga lokal na mamamahayag, mga blogger na mahilig sa kultura, at ang mga kinatawan ng National Commission for Culture and the Arts, NCCA. Hindi ito grandiosong fashion show gaya ng kina Selena. Ito ay isang gallery of truth. Ipinaskil namin ang mga kopya ng ledger ng nanay ko, ang mga lumang pattern na may date at lagda, at ang mga testimonya ng mga manggagawang matagal ng pinatahimik. Sigurado ka bang darating sila? Tanong ng isa sa mga manggagawa, si Mang Tonyo, habang inaayos ang mga frame sa dingding. Darating sila dahil ang katotohanan ay may sariling magnet, sagot ko. Nang dumating ang araw ng eksibisyon, hindi ako nakatulog. Sa labas ng aming workshop, nakita ko ang ilang sasakyang mamahalin na huminto. Hindi ko inaasahan na dadalo ang ilan sa mga socialite na suot ang mga damit mula sa Valmores House of Fashion. Nang makita nila ang mga disenyo namin na nakadisplay ang mga orihinal na burda na ginamit ni Selena bilang sarili niyang gawa, ang kanilang mga mukha ay nagbago. Isn't this the same embroidery pattern in Selena's debut collection? Bulong ng isang ginang sa kanyang kasama. Yes, and look at the date on this document, sagot ng kasama niya habang itinuturo ang ledger na nakadikit sa pader. 1994! That's way before Selena even started her career. Ang bawat bulong ay parang musika sa pandinig ko. Habang naglalakad ang mga tao, ipinapaliwanag ko ang bawat detalye.
Hindi ako galit, hindi ako nagmamakaawa. Ipinapaliwanag ko ang sining ng pagtitiis, ang sining ng pagburda, at ang sining ng pagbawi. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Raul kasama ang 2 tauhan. Ang mukha niya ay namumutla sa galit. Maribel, ano ito? Sigaw niya dahilan upang tumigil ang lahat sa pag-uusap. Pinapahiya mo ba ang pangalan ko? Hinarap ko siya sa gitna ng silid sa harap ng mga panauhin at mga mamamahayag. Hindi ko pinapahiya ang pangalan mo, Raul. Pinapakita ko lang ang katotohanan sa likod ng pangalang iyon, sagot ko. Ang pangalang Valmors ay binuo sa ibabaw ng ninakaw na talento. Ngayon, oras na para malaman ng lahat kung sino ang tunay na arkitekto ng tagumpay nyo. Wala kang pruweba, hamon niya, kahit na nakikita ng lahat ang ledger na nakadikit sa pader. Ang pruweba ay hindi lang sa papel, Raul, sabi ko sabay, turo sa mga matatandang manggagawa na nakatayo sa aking likuran. Nandito ang mga kamay na nagburda ng lahat ng yaman nyo. Handang magsalita ang mga taong kinalimutan nyo. Si Mang Tonyo ang humakbang palapit. Raul, matagal na kaming nabulag dahil sa pera. Pero hindi na ngayon. Ang disenyo na suot ng asawa mo sa Manila, ako ang nagburda noon, hindi si Selena. Ang katahimikan sa loob ng workshop ay kasing bigat ng kidlat bago ang bagyo. Nakita ko ang pagbagsak ng balikap ni Raul. Sa ulang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot na mawalan ng pera, kundi takot na mawala ang kanyang kinang bilang isang matagumpay na negosyante. Hindi na siya nakasagot. Tinalikuran niya ang lahat at mabilis na lumabas kasunod ang kanyang mga bodyguard. Pero alam ko ito ay simula pa lang. Ang balita ay lalabas bukas sa mga dyaryo. Ang reputasyon ni Selena ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Nang umalis ang mga tao, naiwan kaming magkakasama sa workshop. Si Aling Nena ay lumapit at hinawakan ang aking kamay. Maribel, nakaya natin, sabi niya nang may luha sa mga mata. Hindi pa tapos, Aling Nena, sagot ko habang tumitingin sa labas ng bintana kung saan papalubog na ang araw. Ngayon pa lang tayo magsisimulang magtahi ng ating sariling kapalaran? Ang kinabukasan ay hindi naging tahimik. Ang mga headlines sa social media at mga lokal na pahayagan ay puno ng mga litrato ng aming eksibisyon. Ang tunay na mukha ng Valmors House of Fashion, ninakaw na talento, binawing dignidad. Yan ang mababasa sa bawat screen. Sa mansyon ng mga Valmors, sigurado akong impyerno ang nararanasan nila. Pero ang hindi ko inasahan ay ang pagdating ni Selena sa aming workshop. Hindi siya dumating para magmakaawa. Dumating siya para manakot. Pumasok siya nang walang katok-suot ang isang mamahaling sunglasses kahit madilim na ang langit. Ang kanyang presensya ay parang lason sa gitna ng aming masayang pagtatrabaho. Ang galing mo, Maribel. Panimula niya sabay libot ng tingin sa aming mga lumang kagamitan. Akala mo ba matatalo mo ako sa isang maliit na eksibisyon sa probinsya? Ang Manila ang media ang mga malalaking kliyente. Lahat sila ay nasa ilalim ko. Sa isang tawag ko lang, pwedeng maglaho ang lahat ng pinaghirapan mo. Tiningnan ko siya ng direkta. Hindi na ako ang Maribel na yumuyukod noon. Selena, ang Manila at ang media ay tumitingin sa kung ano ang totoo. At ang totoo ay hindi mo kaya. Hindi mo kayang burdahan ang sarili mong pangalan dahil wala kang sining sa iyong mga kamay. Tumawa si Selena, isang matinis na tawa na puno ng pagkainsulto. Sining-sino ang kakain ng sining, ang pera ang nagpapatakbo ng industriyang ito. At sa bawat disenyo na inilabas ko, may kasunduan ako sa mga supplier at distributors. Sa isang iglap, pwede kitang idemanda ng breach of contract o trademark infringement. Ipapamukha ko sa lahat na ikaw ang nagnanakaw ng disenyo ko. Nanlamig ang mga kasamahan ko.
Alam nilang may kakayahan ang Valmores na baluktutin ang batas. Pero may isang bagay na hindi alam ni Selena. Trademark infringement? Tanong ko habang nilalapitan siya. Sigurado ka, dahil bago ko pa ilabas ang eksibisyon, na iparegister ko na ang mga orihinal na patent ni nanay sa Intellectual Property Office. Ang lahat ng ginagamit mong disenyo ngayon, pag-aari ko na iyon sa ilalim ng batas. Nabigla si Selena. Bahagyang tumagilid ang kanyang salamin. Sinungaling ka. Tingnan mo ang records bukas, sagot ko. At huwag kang mag-alala, Selena. Ihanda mo ang sarili mo dahil hindi lang demanda ang haharapin mo. Haharapin mo ang mga taong niloko mo. Umalis si Selena ng padabog, pero alam ko ang takot sa kanyang mga mata. Mabilis ang bawat hakbang niya, parang may humahabol na multo. Pero hindi pa kami tapos. Paglabas niya, napaupo si Aling Nena. Maribel, seryoso ba yung tungkol sa EPO? Paano mo nagawa iyon? Noong mga panahong akala nyo ay nagbuburda lang ako sa loob ng mansyon, lihim akong nagbabasa ng mga batas at naghahanap ng paraan para protektahan ang mga gawa ni nanay, sagot ko. Hindi ko hinayaang maging biktima lang ako habang buhay. Gabi na nang makatanggap ako ng tawag mula kay Raul. Hindi ito ang Raul na galit. Ito ang Raul na nagmamakaawa. Maribel, please? Ayusin natin ito. Bulong niya sa kabilang linya. Binawi ng mga investors ang lahat ng pondo. Si Selena, iniwan niya ako. Wala na ang kumpanya. Please, bumalik ka na. Bumalik? Tanong ko habang nakatingin sa mga kamay kong puno ng kalyo at tusok ng karayom. Raul, hindi mo nawala ang kumpanya dahil sa akin. Nawala mo ang kumpanya dahil wala kang pundasyon. Ang pundasyon mo ay ang mga pangarap ng nanay ko na ninakaw mo. At nayon, gumuho na ang lahat. Maribel, mahal kita. Hindi mo ako mahal, Raul. Mahal mo lang ang komportableng buhay na naibibigay ng mga kamay ko sa iyo. Putol ko sa sinabi niya. Binaba ko ang telepono at pinatay ang cellphone ko. Hindi na kailangan ng usapan. Ang susunod na yugto ay hindi na tungkol sa pag-aayos ng relasyon. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang mga Valmores ay unti-unti nang nalulunod sa sarili nilang kasinungalingan at hindi ko sila tutulungan na makaahon. Sa labas nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Ang tunog ng ulan sa bubong ng aming workshop ay parang paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Bukas magsisimula ang malaking pagbabago at handa na ako. Ang mga susunod na araw ay parang pelikulang mabilis ang pagkaka-edit. Ang pagbawi ng mga investor sa Valmore's House of Fashion ay naging mitsa ng isang malaking iskandalo. Hindi na lang ito usapin ng fashion. Ito ay naging usapin ng utang na loob at hustisya sa buong probinsya ng Laguna. Sa barangay, hindi na itinuturing na tagapagligtas si Doña Pilar. Ang mga tao na noon ay takot sa kanya. Ngayon ay unti-unti nang naglalakas loob na magsalita. Ang mga utang na hindi nabayaran, ang mga lupang sa pilitang kinuha, lahat ay lumalabas na parang bahang hindi na mapipigil. Maribel, may sulat mula sa korte, bungad ni Aling Nena habang inaabot sa akin ang isang opisyal na envelope. Binuksan ko ito. Ito ay notifikasyon para sa isang hearing. Si Doña Pilar, sa desperasyon niyang iligtas ang natitirang ari-arian, ay nagsampa ng kaso laban sa akin. Inaakusahan niya ako ng libel at pagnanakaw ng trade secrets. Natatakot ako para sa iyo, Maribel, pag-aalala ni Mang Tonio. Puro abogado sila, may pera sila. Ngumiti ako. Ang pera nila ay galing sa pawis natin, Mang Tonio. Ang hustisya ay hindi laging napupunta sa may pinakamalaking bulsa,
kundi sa may pinakamalakas na ebidensya. Sa araw ng pagdinig, puno ang munisipyo ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa akin, ito ay tungkol sa Lumban. Sa labas ng bulwagan, nakita ko ang mga manggagawa na nakasuot ng kanilang tradisyonal na barong na gawa sa burdang Lumban, ang mismong sining na ipinaglaban namin. Nang pumasok ako sa loob, nakita ko si Doña Pilar na nakaupo, mukhang matanda na at pagod, pero nananatiling mapagmataas. Sa tabi niya si Raul, ang lalaking minahal ko, ng 2 dekada ay umiiwas ng tingin. Hindi siya makatingin sa akin. Ang nasasakdal ay nagnakaw ng intellectual property ng Valmore's House of Fashion, madiing sabi ng abogado ni Doña Pilar. Ginamit niya ang mga pattern na pagmamay-ari ng pamilya para sirain ang reputasyon ng kumpanya. Tumayo ang aking abogado, isang batang abogado mula sa Public Attorney's Office, na naniniwalang tama ang aking ipinaglalaban. Your Honor, ang mga patents na ito ay hindi pagmamayari ng Valmores. Ito ay minana ng aking kliyente mula sa kanyang ina na may malinaw na dokumentasyon mula sa nakaraang 3 dekada. Inilatatag namin ang mga ebidensya, ang mga sulat ng nanay ko. Ang ledger na nagpapatunay na ang nanay ko ang tunay na nagpapatakbo ng suing at ay mga testimonya ng mga mananahi na nagsabing si Doña Pilar ay hindi marunong humawak ng karayom. Ang pinakadramatikong bahagi ay nang tawagin ang aking pangalan bilang saksi. Tumayo ako sa harap ng wes, ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok sa akin. Maribel, anong masasabi mo sa paratang na ikaw ang nagnakaw ng disenyo? Tanong ng wes. Your Honor, simula ko ang boses ko ay matatag. Ang burda ay hindi lang basta disenyo. Ito ay kwento ng buhay. Ang pattern na sampagita na ginamit ng Valmores ay may maliit na depekto sa petal, isang depekto na sinadya ng nanay ko, para malaman kung ang disenyo ay totoo o peke. Kung pagmamay-ari nila ito, alam nila ang kwento sa likod ng bawat tahi. Pero tanungin niyo sila, alam ba nila ang kahulugan ng bawat himaymay? Lumingon ako kay Doña Pilar. Aling bahagi ng disenyo ang nagpapakita ng paghihirap ng isang inang nagtatrabaho sa dilim? Aling dito ang sumisimbolo sa pangarap ng mga manggagawa? Hindi nyo alam dahil ang alam nyo lang ay ang presyo nito sa merkado. Napatahimik ang buong silid. Si Raul ay yumuko, tila dinudurog ng bigat ng bawat salitang binitawan ko. Si Doña Pilar ay nanginig ang mga labi, hindi sa galit, kundi sa katotohanang unti-unti nang naglalabas ng baho. Nang matapos ang pagdinig, wala pang hatol. Pero alam ko ang resulta sa mga mata ng mga tao. Ang Valmores House of Fashion ay tapos na. Paglabas namin, sinalubong kami ng palakpakan ng mga taga-Lumban. Hindi ito ang palakpakan sa isang fashion show. Ito ay palakpakan para sa isang tagumpay na hindi matutumbasan ng anumang mamahaling gown. Lumapit sa akin si Raul. Hinila niya ang aking braso. Maribel, tama na. Pwede nating pag-usapan ito sa labas ng korte. I-drop natin ang kaso, bigyan kita ng bahagi sa kumpanya. Tiningnan ko ang kanyang kamay na humahawak sa braso ko at marahang inalis ito. Raul, ang kumpanya mo ay wala na. Ang natitira na lang ay ang kahihiyan na ikaw mismo ang gumawa. Hindi ko kailangan ng bahagi sa isang bagay na gumuho na. Tumalikod ako at sumakay sa sasakyan, kasama si Aling Nena. Sa wakas, ang bigat na dala ko sa loob ng 20 taon ay unti-unti nang humuhupa. Ang pagpanalo sa unang yugto ng kaso ay hindi nangangahulugan ng agarang katahimikan. Ang pamilyang Valmores ay gaya ng isang nasusugatang hayop, mas mabangis kapag malapit na silang mamatay. Pagbalik namin sa Lumban, natagpuan naming bukas ang aming workshop. Hindi ito pagnanakaw, ito ay paninira.
Ang aming mga makina ay sinabuyan ng asido ang mga tilang hinanda namin para sa susunod na koleksyon ay punit-punit at sa gitna ng silid may isang spray-painted na babala sa pader. Wala kayong kinabukasan dito. Panghinuon ko, impit na sigaw ni Aling Nena habang nakaluhod sa harap ng mga nasirang kagamitan. Tumingin ako sa paligid. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na sumasabog. Ito ay naging malamig at matalim na determinasyon. Hindi na ako umiiyak. Lumapit ako sa pader at hinaplos ang pinturang spray. Akala nila kapag sinira nila ang mga kagamitan, titigil na tayo, mahinang sabi ko. Pero ang disenyo at ang talento ay wala sa loob ng mga makina. Nasa mga kamay natin ito. Sa sumunod na 2 linggo, ginawa naming temporaryong workshop ang aming mga bahay. Sa ilalim ng liwanag ng gasera sa mga lamesang kinakainan namin, patuloy kaming nagburda. Ang bawat tusok ng karayom ay naging simbolo ng aming pagtayo muli. Nagsimula kaming mag-post sa internet, hindi ng mga mamahaling damit, kundi ng proseso. Pinakita namin kung paano namin binubuo ang bawat obra mula sa simula. Ang mga tao na sa simula ay nag-aabang lang ng iskandalo ay nagsimulang humanga sa aming dedikasyon. Ang aming kwento ay naging viral. The Embroidery Warriors of Lumban. Yan ang tawag sa amin ng mga netizens. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kilalang foundation para sa sining. Gusto nilang isponsor ang aming koleksyon sa darating na Manila Fashion Week, ang mismong stage kung saan ipinahiya kami ni Selena noon. Maribel, ito ang pagkakataon nyo, sabi ng kinatawan ng foundation. Ipakita nyo sa kanila na ang tunay na sining ay hindi namamatay kahit anong panggigipit ang gawin. Pero may isang malaking problema. Ang aming mga pondo ay naubos na sa pagbili ng mga bagong tela at pagpapaayos ng mga nasirang kagamitan. Si Raul sa kanyang huling hirit ay nag-high ng injunction para i-freeze ang aking mga account habang hindi pa tapos ang kaso. Hindi tayo makakaalis ng Lumban nang walang pondo, sabi ni Mang Ternio. Tiningnan ko ang mga alahas na natitira sa akin, ang singsing na ibinigay ni Raul noong kami ay nagsisimula pa lang. Ang singsing na simbolo ng isang pangakong naging kasinungalingan. Inilabas ko ito sa kahon at inilagay sa mesa. Ibenta natin ito at kung kulang pa, ibenta natin ang mga kagamitang hindi na natin kailangan. Hindi natin kailangan ng luho. Ang kailangan natin ay ang entablado. Habang naghahanda kami, nakita ko si Doña Pilar sa labas ng aking bahay. Hindi na siya nakasakay sa mamahaling kotse. Nakasakay lang siya sa isang lumang tricycle. Mukha siyang matanda, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Lumalapit siya sa akin. Maribel, ang mga Valmores ay hindi pwedeng matalo ng isang tulad mo. Ang pamilyang ito ang nagtayo ng bayan na ito. Hindi ang pamilya niyo ang nagtayo ng bayan na ito, Pilar. Sagot ko habang ipinapasok ang mga gamit sa sasakyan. Ang mga taong katulad ko na nagbuburda sa dilim habang kayo ay natutulog sa seda, ang magpatakbo ng bayang ito. Tapos na ang panahon nyo. Huwag nyo nang pigilan ang pag-usbong ng bago. Tumingin siya sa akin ng matagal. May bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero mabilis din itong napalitan ng galit. Makikita mo, babagsak ka rin. Baka, sagot ko. Pero kahit bumagsak ako, alam ko kung saan ako galing. At alam ko kung paano bumangon. Kayo, kapag bumagsak kayo, wala na kayong babalikan. Sumakay ako sa sasakyan at nagsimulang magmaneho. Ang bawat milya na nilalampasan namin ay paglayo sa aking nakaraang pagiging alipin at paglapit sa aking pagiging malayang artista. Ang Manila ay naghihintay at sa pagkakataong ito, hindi ako dadalo bilang asawa ni Raul. Dadalo ako bilang Maribel, ang babaeng may hawak ng karayom na magbabago sa kasaysayan ng fashion.
Ang entablado ng Manila Fashion Week ay napakaliwanag, halos nakakasilaw. Sa backstage, naroon ang aming koleksyon, ang Habi ng Hustisya. Hindi ito puro ginto o kristal, ito ay mga telang pinya na sinamahan ng mga detalyadong burda na nagkukwento ng buhay ng mga manggagawa sa Lumban. Kaya natin ito, bulong ni Aling Nena habang inaayos ang huling tahi sa gown na isusuot ng aming pangunahing modelo. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa excitement, hindi na sa takot. Habang naghihintay kami ng aming turn, nakita ko si Selena sa kabilang panig ng backstage. Nakaupo siya mag-isa, nakatingin sa kanyang cellphone. Ang kanyang brand ay wala na sa lineup ng show dahil sa mga kinakaharap na demanda. Ang kanyang mga tauhan ay wala na. Ang mga sikat na socialite na dati niyang kaibigan ay hindi na siya kinikilala. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang babaeng nawala ng lahat dahil sa pag-asa sa maling pundasyon. Hindi ko siya kinamuhian. Naawa ako. Maribel, tawag niya nang dumaan ako. Bakit mo ginagawa ito? Pwede naman tayong mag-settle, pwede kitang bayaran. Tumigil ako. Selena, ang sining ay hindi nabibili. Ang pagtitiwala ng mga tao ay hindi nabibili. Ang dignidad, lalong hindi nabibili. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang ipinaglalaban ko. Nagpatuloy ako sa paglakad. Hindi ko na kailangang marinig ang kanyang sagot. Nang magsimula ang musika, ang aming koleksyon ay lumabas sa entablado. Ang bawat modelo ay hindi lang naglalakad. Sila ay nagdadala ng kwento. Sa bawat runway walk, ipinapakita namin ang tradisyon ng Lumban, na ninakaw at nayon ay ibinabalik sa tunay na may-ari. Habang pinapanood ko ang mga model mula sa gilid, nakita ko ang mga mamamahayag na seryosong kumukuha ng litrato. Ang mga kritiko ng fashion na dati ay pumupuri sa disenyo ni Selena, na yon ay nakakunot noong hinahangaan ang bawat tahi ng aming gawa. Nang matapos ang show, lahat kami ay lumabas para sa final bow. Ang palakpakan ay hindi matigil. Hindi lang ito basta palakpakan, ito ay pagkilala. Sa gitna ng stage, nakita ko si Raul sa front row. Hindi siya tumayo. Nakaupo lang siya, nakatingin sa malayo, parang isang taong nawala ng direksyon. Sa tabi niya ay si Doña Pilar, na mukhang nawala na ng lakas na magreklamo. Pagkatapos ng show, dinagsa kami ng mga interviews. Maribel, ano ang susunod na hakbang para sa inyo? Tanong ng isang reporter mula sa isang prestihiyosong broadsheet. Tumingin ako sa camera diretso sa mga taong sumubaybay sa aking kwento. Ang susunod na hakbang ay ang pagtatatag ng isang kooperatiba, sagot ko. Hindi na ako ang magmamay-ari ng lahat. Ang bawat manggagawa sa Lumban ay magkakaroon ng share. Ang bawat burda na ibebenta namin ay magkakaroon ng pangalan ng gumawa nito. Hindi na muling magiging anino ang mga mananahi ng Lumban. Sila na ang bida sa sarili nilang kwento. Pagbalik namin sa backstage, sinalubong ako ng isang tawag. Hindi ito mula sa Valmores, ito ay mula sa opisina ng huwes. Ang desisyon sa aming kaso ay ilalabas na sa susunod na linggo. Handa ka na ba sa desisyon, Maribel? Tanong ni Aling Nena. Tumingin ako sa labas ng gusali sa maingay na syudad ng Manila. Kahit anong hatol ng korte, Aling Nena, panalo na tayo. Dahil ang hustisya ay hindi lang sa papel. Ito ay nasa katotohanang kaya na nating tumayo ng mag-isa. Pero sa paglabas ko ng venue, sinalubong ako ng isang balita na nagpabago sa lahat. Ang mansyon ng mga Valmores ay nakatakdang i-foreclose ng bangko bukas na bukas din. Ang pamilyang minsan ay naghari sa amin ay wala nang matitirhan. Hindi ako nakaramdam ng saya. Nakaramdam ako ng kalayaan.
Ang bawat yugto ng aking buhay na nakatali sa kanila ay tuluyan ng natatapos. Ang araw ng hatol ay hindi maingay. Walang mga kamera, walang mga sigawan. Sa loob ng maliit na bulwagan ng korte sa Laguna, ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga susi ng bailiff at ang mabigat na hininga ng pamilyang Valmores. Nakatayo kami sa harap ng huwes. Ang aming mga kamay ay magkahawak ako si Aling Nena at ang mga matatandang mananahi. Sa kabilang panig nakaupo si Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng pot, habang si Raul ay parang estatwa na walang buhay. Sa kasong intellectual property infringement at fraud na inihain laban sa Valmores House of Fashion, simula ng huwes, ang korte ay nagpapasya pabor sa nasasaktal si Maribel Santos. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga manggagawa sa aking likuran. Si Doña Pilar ay biglang tumayo handang magprotesta, pero pinigilan siya ng kanyang sariling abogado. Ang mga pattern ng karapatan sa disenyo at ang pagmamay-ari ng mga orihinal na burda ay opisyal nang ibinabalik sa nasasaktal, pagpapatuloy ng huwes. Dahil sa kawalan ng ebidensya ng pagmamay-ari ng pamilyang Valmores at ang malinaw na pruweba ng panglilinlang ang lahat ng karapatan sa Burdang Lumban Collection, ay mapupunta na kay Binibining Maribel Santos. Hindi ako tumalon sa tuwa. Hindi ako sumigaw. Ang naramdaman ko ay isang matinding kapayapaan. Ang bigat na dinadala ko sa loob ng 20 taon, ang pakiramdam na ako ay isang magnanakaw sa sarili kong talento, ay tuluyan ng naglaho. Nang lumabas kami ng korte, sinalubong kami ng ulan, pero hindi ito ulan ng pighate. Ito ay ulan ng paglilinis. Maribel, boses ni Raul. Lumingon ako. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno mukhang basang-basa. Wala na kaming matitirhan. Ang mansyon, kinuha na ng bangko. Doña Pilar, nagkasakit na siya. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng aking mundo, ay mukhang isang dayuhan na lang sa paningin ko. Raul, sabi ko sa mahinahong paraan, ang mansyon ay material na bagay. Ang pamilyang pinalaki nyo sa kasinungalingan ang dapat ninyong alalahanin. Hindi ko kinuha ang inyong ari-arian. Ang kinuha ko lang ay ang karapatan ko na ipinagkait nyo sa akin. Wala na kaming matatakbuhan, bulong niya. Lahat tayo ay may babalikan kung saan tayo nagsimula, sagot ko. Ako, bumalik ako sa pagbuburda. Siguro panahon na para subukan nyo ring magtrabaho ng totoo. Tumalikod ako at sumakay sa aming van. Sa daan pauwi sa Lumban, dumaan kami sa tapat ng lumang mansyon. Ang mga tauhan ng bangko ay nagkakabit na ng for sale na karatula. Ang bakod na dati ay simbolo ng aming pagkakakulong ay bukas na ngayon. Pagdating namin sa Lumban, sinalubong kami ng mga residente. Hindi sila nag-aabang ng iskandalo. Naghihintay sila para magdiwang. Inihanda nila ang isang simpleng fiesta. Ang mga mesa ay punong-puno ng pagkain. Hindi galing sa mga mamahaling restaurant, kundi galing sa mga garden ng bawat pamilya. Habang kumakain kami, lumapit sa akin ang anak ni Aling Nena, isang batang babae na mahilig mag-drawing. Tita Maribel, turuan niyo po akong magborda? Tanong niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at iniabot ang isang karayom. Siyempre, pero tandaan mo, ang bawat tahi ay hindi lang para sa ganda. Ito ay para sa iyong sarili. Huwag mong hahayaang sinuman ang magangkin ng disenyo ng buhay mo. Sa gabing iyon, habang nakatingin ako sa mga bituin sa probinsya, naisip ko ang nanay ko. Kung nasaan man siya, alam kong nakangiti siya. Ang pangarap niya ay hindi lang nabuhay. Ito ay lumago at yumabong. Ang Valmores House of Fashion ay naging alaala na lang.
Pero ang Maribel's Embroidery Cooperative ay nagsisimula pa lang. Hindi na ako alipin ng nakaraan. Ako na ang may-ari ng aking bukas. Sa huling pagkakataon, kinuha ko ang aking sketchbook. Sa unang pahina, isinulat ko ang pangalan ko, hindi bilang asawa ni Raul, hindi bilang mananahi ni Doña Pilar, kundi bilang si Maribel, ang babaeng nagburda ng sarili niyang katarungan. Ang mga sumunod na buwan ay hindi naging madali, pero ito ay naging makabuluhan. Ang kooperatiba ay hindi lang naging sentro ng trabaho, naging sentro ito ng komunidad. Ang bawat kita ay napupunta sa pondo para sa pag-aaral ng mga anak ng aming mga mananahi at sa pagpapagawa ng aming ancestral house. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming bagong studio, dumating ang isang bisita. Hindi si Raul, hindi si Doña Pilar, si Selina. Ang dating magarbo at mapang-asar na Selina ay wala na. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang makeup, at tila nabawasan ng 10 taon ang hitsura dahil sa mga pinagdaanan. Gusto ko lang magpaalam, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Aalis na ako sa Manila. Babalik ako sa probinsya namin sa Mindanao. Susubukan kong magtayo ng maliit na negosyo na walang kinalaman sa fashion. Tumingin ako sa kanya. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil sa lahat ng tao, ikaw ang nakakita sa akin nung wala pa akong lahat, sagot niya. At sa kabila ng ginawa ko, ikaw ang nagturo sa akin na ang sining ay hindi lang para sa pera. Sana ay mapatawad mo ako. Hindi ako agad sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa lahat ng sakit. Ito ay ang pagpili na hindi na magdala ng poot sa aking puso. Selina, sabi ko, ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Para ito sa akin. Para makapagsimula ako ng walang bigat ng galit. Sana sa pagpunta mo doon mahanap mo ang iyong sariling disenyo, yung hindi ninakaw sa iba. Pag-alis ni Selina, naramdaman ko ang katahimikan. Ang huling anino ng aking nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Lumipas ang 1 taon. Ang aming Lumban Heritage Collection ay kinilala sa isang international exhibition. Hindi na kami nakikipagkumpetensya sa mga malalaking kumpanya. Kami ay nakikipag-ugnayan sa mundo. Ang aming mga disenyong sampagita ay suot na ngayon ng mga kababaihan na nais ipagmalaki ang kanilang pinagmulan. 1 linggo ng hapon. Habang naglalakad ako sa plaza, nakita ko si Doña Pilar. Nakaupo siya sa isang bench sa park. Mukhang matanda na talaga. Malayo ang tingin niya sa mga bata na naglalaro sa plaza. Hindi ko na nakita ang puot. Ang nakita ko lang ay isang taong nawala ng lahat dahil sa sobrang paghahangad ng kapangyarihan. Hindi ko siya nilapitan. Hindi ko rin siya tinalikuran. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Ang buhay ay hindi dapat nakatali sa mga taong pilit tayong ibinabaon. Pagdating ko sa aming workshop, nakita ko ang mga kabataang nag-aaral magburda. Ang kanilang mga mata ay nagniningining sa pag-asa. Dito sa loob ng maliit na silid na ito, ang bawat tahi ay isang pangako. Kinuha ko ang aking karayom at sinimulang tapusin ang isang panyo na may burdang pangalan ng nanay ko. Sa ilalim ng kanyang pangalan, idinagdag ko ang akin, Maribel Santos, ang tunay na may akda. Ang buhay ko ay hindi perpekto. Wala na akong asawa, wala na akong mansyon, at marami pa ring pagsubok na darating. Pero sa unang pagkakataon, ang bawat hibla ng sinulid na humuhubog sa aking buhay ay kontrolado ko na. Hindi na ito isang damit na ginawa para sa ibang tao.
Ito ay isang obra maestra na ako mismo ang nagdisenyo. Tumayo ako sa gitna ng silid, huminga ng malalim, at naramdaman ang hanging nagmumula sa lawa ng laguna. Malamig sariwa at puno ng bagong simula. Ang nakaraan ay tapos na. Ang bukas ay nakaburda na sa aking mga kamay.